Ang iyong mapapanood ay mga totoong larawan ng labanan, ang matinding katotohanan ng digmaan sa Ukraine at ang ipapakita ko sa iyo ngayon, karamihan sa mga tao ay hindi maniniwala kung hindi ito naitala. Tingnan mong mabuti ang lupang ito, bawat butas, bawat marka ng pagsabog ay may kwento ng dugo, pawis at determinasyon. Ang lupang ito ay pinag-agawan na noon. Hindi basta lumilitaw ang bunganga ng lupa, bawat isa'y maaaring may kapalit na buhay. Bawat pagsabog ay nag-iwan ng alaala ng mabagsik na labanan dito. Ganito ang sitwasyon sa frontline ng mga Ukranyano. Isang impyerno ng lupa at apoy kung saan mahalaga ang bawat posisyon at trinsera na maaaring magpigil sa linya o magdulot ng pagkawala ng teritoryo sa mga mananakop. Sa trincherang nakikita mo ngayon, 6 na sundalong Ruso ang sumusugod na may malinaw na layunin. Paalisin ang mga tagapagtanggol na Ukranyano, kunin ang posisyon at magtatag ng isang checkpoint. At ang mga trinchera, aba, Сзади кобра! sa kabila ng makabagong digmaan na may drone at advanced na teknolohiya, mahalaga pa rin ang mga ito. Nagbibigay ang mga ito ng proteksyon laban sa direktang putok at mga shrapnel, pero maaari rin silang maging mga nakamamatay na bitag. Makikitid ang mga pasilyong ito, walang matatakbuhan. Ang 6 na lalaking nakikita mo ay armado, sinanay, at kumikilos bilang isang unit. Taktikal silang kumikilos, armas ang hawak at sinusuri ang bawat anggulo, anino, at posibleng lugar ng pananambang. May tumayo sa kanila para mas malinaw makita ang lupain sa harap. Kumpiyansa sila, iniisip nilang kontrolado nila ang sitwasyon, pero hindi totoo iyon. Kamangha-mangha ang susunod na mangyayari. Sa kabila ng trinchera na yan ay may sundalo mula sa maalamat na Batalyon K2, isang elite na unit ng puwersa ng depensa ng Ukranya. Kilala ito sa matindi nitong katatagan, sa hindi kailanman umatras kapag kailangan ng bayan. Ang Batalyon K2 ay hindi lang basta isa pang unit militar. Sila ay mga mandirigmang dalubhasa sa mga operasyong direktang labanan, kilala sa kanilang nakamamatay na koordinasyon sa pagitan ng infantry, drone at artilleriya. Sila ay mga sundalong ginawang personal na karangalan ang pagtatanggol sa bawat sentimetro ng lupa ng Ukraine. At sa gitna ng mga mandirigmang ito, naroon si Vadim. Napansin niya na papunta na mismo sa kanyang silungan ang mga Ruso. Ang kanyang posisyon, ang lupang Ukrainian na ipinangakong ipagtatanggol, at may ilang segundo lang siyang magdesisyon kung ano ang gagawin. Isipin mo ang sarili mo sa ganitong sitwasyon. 6 na armadong lalaki ang sumusugod, mag-isa ka lang. Kadalasan, sa ganitong sitwasyon, natitigilan tayo sa takot. Manghihina ang mga tuhod mo. Sobrang lakas ng tibok ng puso mo na parang nasa lalamunan mo na. Sisigaw ang isip mo na umatras, magtago, tumawag ng tulong, gawin ang kahit ano. Basta huwag ituloy. Harapin ang 6 na kalaban mag-isa ay hindi inirerekomenda ng anumang military manual. Hindi mo dapat labanan ang 6 na mas malalakas na puwersa nang walang suporta. Pero si Vadim ay gawa sa ibang tapang. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para isuot ang kanyang ballistic vest. Ang helmet niya ay naiwan din. May oras para sa personal na seguridad, pero mas pinili ni Vadim ang mabilis na pagresponde kaysa sarili niyang proteksyon. Bawat segundo ay mahalaga. Mas pinili niyang maging walang proteksyon basta't handa sa laban kaysa maging ligtas pero nahuhuli. Ali, sa kritikal na sandaling iyon, siya lang ang kanyang armas at ang matibay niyang determinasyon na hindi hayaang maagaw ng mga mananakop ang kahit isang metro pa ng lupaing Ukranyano. Nagpaputok si Vadim at umalingaw-ngaw sa trinchera ang ingay na parang kulog. Ang 6 na Ruso, oo, ang 6 ay labis na nagulat sa kanilang buhay. Dumating sila na inaasahang makakakita ng isang bakanting posisyon.
iniwan dahil sa presyo ng pagsulong ng mga Ruso. O sa pinakamalala, isang mahina na paglaban na mabilis nilang masusupil gamit ang kanilang dami. Sa halip, nakita nila ang purong galit. Gumaganti ang mga mananakop, desperadong naghahanap ng masisilungan at tinutukoy ng kanilang armas ang pinanggagalingan ng putok. Pero mabilis nilang napagtanto na sila ay nasa pinakamalaking gulo ng kanilang buhay. Nawala agad ang kanilang inisyatiba sa ilang segundo. Napigilan ang kanilang paglusob dahil sa matibay na determinasyon ng nag-iisang tagapagtanggol. Ang takot na hindi nila naramdaman noon, ngayon ay bumabalot na sa bawat isa sa kanila. Nagsisimula na silang umatras. At dito mo kailangang maintindihan ang isang mahalagang bagay tungkol sa nangyari na ginawa ni Vadim. Kahit na ito ay naging isang likas na reaksyon at hindi isang planong naisip na, sinusunod nito ang isang mapanirang prinsipyo ng taktika militar. Sa pagbukas ng putok at pagpilit sa mga Ruso na umatras, naipit niya sila. Ibig sabihin, nabasag niya ang kanilang atake at napilitan silang mag-survive at umatras ng magulo. Perpekto silang target dahil lumalabas sila sa protektadong lugar, tumatakbo sa bukas, nawawala ang koordinasyon at iniisip na lang tumakas. Diyan eksaktong pumapasok ang mga drone at artileriya ng Batalyon K2 na noon pa'y nagmamanman na sa lugar. Hinihintay ang tamang sandali para kumilos. Ang koordinasyong ito sa pagitan ng infantry sa lupa at suporta mula sa himpapawid, kahit na ito ay mabilisang tugon at hindi lubos na naplano, ang siyang nagpapalakas at nagpapamamatay sa mga puwersang Ukranyano. Ang mga Ruso ay nasa isa sa pinakamapanganib na sitwasyon sa makabagong labanan. Umatras ng may takot habang binabaril. Huminto sandali si Vadim para mag-reload, yaong ilang mahahalagang segundo kung kailan ang isang sundalo ay lantad, kung kailan maaaring magbago ang lahat. At sa mismong sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa trinsera. Posibleng drone ng Ukranya o Granada ang sumusubaybay sa grupo. Ganap ang kaguluhan, lupa, usok at mga piraso ay nagliliparan sa hangin. Lalo pang umatras ang mga Ruso ngayon. Hindi lang sila nagulat kundi tunay na natakot. Isa sa kanila ay napatigil, lubos na nalilito, paikot-ikot ang ulo, sinusubukang alamin kung saan galing ang mga putok ng baril. Ang simpleng pagsulong na iyon ay naging isang bangungot. Halos makikita mo ang takot na bumabalot sa kanya, yung sandali na napagtanto ng isang sundalo na nagkagulo na ang lahat. At si Vadim, ayun, hindi siya umatras. Umabante pa siya ng kaunti sa trintsera. Patuloy ang presyon. Ipinapakita sa mga mananakop na may nagmamay-ari ng lupang iyon at hindi basta-basta susuko ang may-ari nito. Napagtanto nilang hindi nila magagampanan ang misyon dahil masyadong mataas ang kapalit. Mas determinado ang nag-iisang Ukrainian kaysa sa kanilang 6 na pinagsama. Ang mga mananakop ay gumawa ng tanging desisyong natitira sa kanila. Tumakbo pabalik sa kanilang mga linya, iwanan ang misyon at iligtas ang kanilang sariling mga buhay. Ngunit paglabas nila sa trinsera papunta sa bukas na larangan, lubos silang nalantad mula sa proteksyon ng trinsera. Dati ay parang isang bitag iyon, pero ngayon iyon na lang ang tanging bagay na nagliligtas sa kanila at iniwan pa nila ito. At sina Vadim at ang Batalyon K2 ay hindi nag-iisa. Hindi talaga, sinusubaybayan na ng artilyeriya ng Ukranya ang kanilang mga posisyon. Ang mga operator ng drone, yung mga makabagong mandirigma na lumalaban gamit ang mga screen pero may nakamamatay na katumpakan, ay nasa ere na. Natukoy na ng kanilang mga kamera ang mga target at nagsimula na ang pangangaso. Ang Batalyon K2A ay kilala mismo dahil dyan. Perpektong koordinasyon ng kanilang mga sundalo, drone operators at artilyeriya. Isa itong makinang pandigma na hindi nagpapatawad sa mga mananakop. Makikita mo ang usok mula sa mga pagsabog na dumarami sa buong larangan ng labanan. Isa-isa, ang mga sundalong naglakas loob na salakayin ang lupang Ukranyano ay inabot ng katarungang nagmumula sa langit. Isa sa kanila ay nagtangkang magtago sa pagitan ng puno
Iniisip na mapoprotektahan siya ng mga dahon laban sa elektronikong mata ng drone. Tumakbo siya, yumuko, naghintay, ngunit hindi siya nailigtas ng mga puno. Ang mga drone ng Ukranya ay pinapatakbo ng mga operator na kabisado ang lugar at nakahuli na ng 2 dosenang mananakop na gumamit ng parehong taktika. Eksakto, kalkulado, at hindi na iwasan ang pagsabog na tumama sa kanya. Tumatakbo siya sa bukas na parang desperado at walang direksyon. Basta gusto lang niyang makalayo sa impyernong iyon. Makikita sa pagtingala niya sa langit ang takot niya. Dahil alam niyang ang kamatayan ay nagmumula sa itaas, alam niyang sa kung saan may ilang kilometro ang layo. Isang Ukranyanong operator ang nagmamaneho ng maliit na drone na may pampasabog papunta sa kanya. Binabaril pa rin niya ang mga drone gamit ang rifle na nakatutok sa langit. Parang kaya nitong baguhin ang kapalaran na parang kayang pigilan ng bala ang paparating. Tumakbo siya ng ilang metro, nadapa sa hindi pantay na lupa na may bakas ng mga naunang labanan. Tumayo ng natitigilan at muling nagpaputok sa ere. Mga desperadong putok na walang tinatamaan kundi ang hangin. Walang saysay ang makinig. Hindi ito kailanman masusolusyunan. Isang sundalong Ruso ang gumagalaw sa pansamantalang trintsera, naghahanap ng matataguan at itinutok ang baril sa langit. Sinusubukang pabagsakin ang anumang lumilipad sa taas niya. Makikita mo ang pagkadesperado sa bawat galaw niya. Ilang segundo lang ang lumipas, isang FPV drone, yung maliliit na quadcopter na inedit para maging bangungot ng mga mananakop na Ruso, ay tumama sa target nito ng may eksaktong katumpakan. Ang huling sundalo ay pagalagala sa wasak na lugar. Lubos na naliligaw, hindi alam kung saan pupunta. Walang komunikasyon sa kanyang unit. At malamang hindi niya rin lubos na naiintindihan ang nangyari. Malamang iniisip niya kung paano ang isang grupo na 6 ay naging isang habulan na mag-isa na lang siya. O kaya kung paano ang isang simpleng misyon ng pagkuha ng posisyon ay nauwi sa ganito. Naging isang laban para sa kaligtasan. Ramdam mo ang kanyang desperasyon sa bawat ditiyak niyang hakbang. Sa unahan, may ilang pagsabog na nagbigay liwanag sa bukid na may usok. Tumakbo siya papunta sa usok, marahil naghahanap ng mga kasamahan na maaaring tumulong sa kanya. Baka naman, naligaw na lang siya sa gitna ng kaguluhan at takot, hindi na makapag-isip ng maayos. At pagkatapos, boom! Isa pang pagsabog, isa pang mananakop na hindi na makakauwi. Walang pinaalis na mananakop ang batalyon kay dalawa. Wala ni isa sa kanila ang nakatapos ng kanilang misyon. Wala ni isa sa kanila ang nakuha ang posisyong pinuntahan nila. Marami ang tumawag kay Vadim na Ukrainian Rambo. Matapos lumabas ang mga larawang ito, ang iba naman ay tinawag siyang tunay na Terminator, na para bang isa siyang uri ng hindi masisirang makina. Pero ang totoo ay mas simple at sa isang banda, mas makapangyarihan. Isa siyang bayani na may laman at buto. Isang ordinaryong tao na, nang harapin ang imposibleng sitwasyon, ay gumawa ng isang pambihirang bagay. Pero ang kwento niya, ang kamangha-manghang kwento ng tapang ng isang tao laban sa 6, ng determinasyon laban sa bilang, ay may katapusan na kayang magpaluha sa sinumang nakakaunawa ng tunay na halaga ng kalayaan. Si Vadim, ang lalaking mag-isa na hinarap ang 6 na mananakop nang walang pag-aalinlangan, walang proteksyon, na hindi umatras kahit kailan na ang sinumang matinong tao ay aatras na. Ipinagtanggol niya ang kanyang kanlungan na parang leon. Ipinakita sa mundo ang tunay na kahulugan ng pagiging Ukranyano. Sa kasamaang palad, nawala niya ang kanyang buhay kalaunan sa labanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa Ukranya, para sa kalayaan ng kanyang mga kababayan. Upang ang mga mananakop na tulad nila ay hindi makatungtong sa lupa ng Ukranya nang hindi binabayaran ang pinakamataas na halaga, upang ang kanilang mga lungsod, kanilang mga pamilya at kanilang bansa ay manatiling malaya. At ikaw, ano sa tingin mo ang pumasok sa isip ni Vadim noong sandaling nagpasya siyang harapin ang 6 na mananakop mag-isa? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung hinahangaan mo ang tapang ng mga Ukrainyano at gusto mong mas maraming tao ang makaalam ng mga kwento tulad nito, ibahagi mo ang video na ito at mag-subscribe ka sa channel.
Mahigpit na yakap, kita tayo sa next video.